identified the Los Baños case, Your Honor. And meron pa tayong mga John Does. And we have also John Doe, sir. Kasi nakaka-worry yan eh, no? Kasi Yes, yes. kung nangyari yan, no? Sa Calamba, Los Baños, di ba? Yes, Your Honor. At ang pretext nila is buy bust. At tapos meron palang kidnapping na nangyayari. I think And we have a problem. if I may, sir, and that those are the reason why we immediately relieved them from their unit, reassigned to provincial office, and later requested for their restriction. And now they're under restriction to the regional office, Your Honor. Siguro, tanungin natin si Mr. Magbanwa. Mr. Banwa, can you kindly tell your story, no? Sino po kayo at ano po relasyon niyo sa biktima? Hello. Una sa lahat, magandang hapon po. Ako po si Erwin Magbanwa, tubong Barangay Minapasok, Calatrava, Negros Occidental. Naninirahan po ako ngayon dito sa Los Baños, sa Barangay Malinta, Los Baños, Laguna. Ganito po yung nangyari sa kapatid ko po. February, bali nung time na yun, February po, nagkasakit po yun. Tapos, pinakumpine ko po yan sa bae. Ngayon, hindi po siya, bali 1 week, hindi po talaga gumaling. Pinalipat po namin sa Manila po. Tapos, nung March 21 po, umuwi na siya. After March 25 po, nung gabi, mayroon pong isang babae na pumunta po sa kanyang barracks. Kinamuagahan po March 26 na wala ang kapatid ko. Pero bago yun, nalaman namin na nawala siya March 28 na po. Dahil tumawag po yung kapatid ko. Sorry po. Nagaling po sa Negros na may nag-text sa kanya na, "Ate, kaano-ano mo si Randy Magbanwa?" Ang sabi po, kapatid ko po yun. Sabi, "Ate, may sasabihin kami sa inyo." Yung kapatid nyo po, kinuha po ng mga armadong lalaki na nakasibilyan. Tapos po, nung March 20, tumawag sa akin yung kapatid kong babae. Sabi sa akin, "Kuya, kumusta ba si Randy?" Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, "Baka pwede puntahan mo sa trabaho." Kasi sabi ko nga, "Bakit nga, anong nangyari?" Sabi sa akin, "Kasi kuya, dinukot daw yung kapatid natin." Kaya nung time na yun, mga 1 o'clock ng hapon po, galing po akong Calamba na bumabiyahe po ako ng jeep. Umuwi po ako ng Los Baños. Ang una ko pong pinuntahan po, yung amo niya po. At doon po ako nagtanong kung anong nangyari. Ang sabi niya sa akin, "Erwin, yung kapatid mo, 2 araw na hindi nakauwi." Tapos nung time na yun na nalaman ko, dumiretso ako sa barangay Lalakay. Nagtanong po ako doon kung mayroon bang naiblatter na nawala dyan na tao. Ang sagot nila, wala naman daw po. Hanggang sa pumunta po ako sa Los Baños Police Station, nagtanong din po ako kung mayroon nahuli na tao na ang pangalan ay Randy.
Ayun nga po, wala din po kasi ang sagot din po sa Los Baños, wala naman pong operasyon ng ganun. Kaya ang ginawa ko po, bumalik ako dun sa amo niya. Sabi ko, boss, ano ba talagang nangyari? Ayun nga po, naikwento sa akin, sabi niya, Erwin Sirande, nung 25 ng gabi, may dumating na babae na ang sabi, girlfriend daw dyan, taga Kalamba. Tapos nung umaga, umuwi yata nung babae, kinaumagahan, lumabas yung kapatid ko, bumili ng ulam po. Pagdating doon po, mga 1:30, nakita po namin sa CCTV doon sa Los Baños na doon po siya nakatambay sa kanto ng likod. Ngayon, habang nagtitext niya, nung paglingon niya, pumihit siya papasok doon sa may likod po. Tapos yun na po ang huli namin pagkita sa kanya. Kasi wala na pong CCTV na banda ron sa kabila. Sino nag-provide ng CCTV doon? Bali po, Your Honor, yung CCTV po, doon mismo sa munisipyo po ng Los Baños. Bali, nung time na nag-report na po ako sa pulis, sinamahan po ako ng isang investigador, pinanood namin po sa video doon sa CCTV. So, from municipal station ng Los Baños. Hepe, PD, sinong ano natin doon, ang chief of police during that time? We have here the former chief of police, Si Your Honor. Jolimal Celatario? Yes, Siya ba yan? Yes, Mr. Chair. What did you, done during that time? Good afternoon po, Your Honor. After receiving that information, sir, we conducted a follow-up and viewing of CCTVs doon po sa mga resort na katabi and sa National Highway po. Dire-diretso po yung aming ginawa. Dahil sa nagkataon po nga mahal na araw yon, bumalik po uli kami. Meron po kaming na-secure na isang witness natin po doon sa resort kung saan po nangyari yung abduction incident. Yes, at doon yun na-identify na yung isang suspect ay yung police na nanggaling sa Kalamba. Na-identify po nung witness yung 4 na suspect po natin and 4 Jandos po. At kasama doon sa Kalamba yung si Burda na-identify din nila yung si Burda. Yes po, Your Honor. Thank you for that, no. And we would like to commend you, no, ang Los Baños, no, for having come out with the fastest expeditious retrieval of those CCTV, no, and we're able to capture yung mga mukha ng mga pulis. And these all 4 operatives ay nanggaling saan? From upon validation po, Your Honor, from Calamba Component City Police Station. Kalamba. Okay. And I think we have to invite those personalities, ano, kasi sila yung involved dito, sila yung involved doon, at hanggang ngayon nawawala pa rin yung tao, hindi pa rin nakikita. And the aggrieved na mga kasamahan nating mga kababayan dito, especially dito sa Calamba and Los Baños, ay we need to somehow dig deeper, no? And what is the intention of those policemen? Unfortunately, wala sila dito. PD. Yes, sir. They are not around since they are not invited during this first Hindi hearing. pala na-invite sila.
Are they under the custody of the region? Yes, Your Honor, they are under the restrictive custody of PRO 4A. So for how many months already? Nevertheless, we will be trying to invite them over April on the 6, next hearing, ano? Para at Since least April 6. matanong natin sila. Sige, Congressman Paduano, please. PD at saka RD. The same police officers in two cases doon sa Los Baños sa Laguna. No, Your Honor, Lamba dun ba? sa involved sa Los Baños in Calamba, isang police lang po pareho, Your Honor. But itong mga police na ito are all assigned in the component city of Calamba. O so lahat sila sa Calamba. Pero ang isang pangyayari sa Los Baños. Yes. Yes, Your Honor. Ano, in your initial findings, ba't magkalay ba't ganun yung involvement nila? Ano ba itong assignment previously assignment ng mga police na to? They are previously assigned, Your Honor, with the intelligence operatives of Calamba City Police Station, sir. Intelligence operative, hindi yung sa DEO. I believe they are also part of the DAO, Your Honor. So part ng DEO. Yes, sir. And the motive of these two incidents. We have not yet established the motive, although on the case of the Garay, we're able to find out that Mr. Garay was previously charged with Section 5 and was released on probation, Your Honor. Release and provision. Pero That is on 2019. so automatic na sa watchlist pa rin. Yes, Your Honor. Itong case nung yung taga-amin, kabawayan ko pala ito taga-Negros. Based on our investigation, we have not yet found no record. No of- records. Yes, sir. Matagal na pa, sir, matagal na pa ba dito yung kapatid mo? Mga ilang taon na po? Gamit lang ng Since 1981 po. Since 1981. Opo. Kasi ang una po naming trabaho sa gasolinahan po, bali crew po sila ng gasolinahan, ako po mekaniko. So, ang pinaka-previous pinaka-latest na niya, na trabaho. Bali po yung latest niya trabaho po, iisa pa rin yun po yung amo niya. Kaso lang, caretaker na po siya ng resort po nung may-ari ng gasolinahan po mismo. So, caretaker. Opo. PD, etong Yes, Mr. Chair. Etong sa case nung yung Magbanwa ba to? Yeah, Magbanwa. Yes, sir. Ano ba, wala kayong previous record of this Magbanwa involved in illegal activities? Based on our initial investigation, no record yet. Yung yung owner ng property. We will verify that, Your Honor. Hindi, kasi hindi naman pwede na dudukutin tapos wala. Unless personal. Diba? Love triangle ba yan o ano? Or may utang o whatever. So we have to check dun sa background ng alleged victim at the same time yung company na pinagtrabahuan niya. Your Honor, I already talked with the owner of the resort. Days after the kidnapping incident,
isa po siyang former government official. Medyo mataas din po ang katungkulan niya sa gobyerno dati, Your Honor. Yung honor. Can you state who's the owner of that property? Of that resort? Siguro naman, hindi naman, di ba? If I may, Your Honor, babanggitin ko na lang po sa inyo mamaya, Your Honor. Mamaya. Pero, anong resort yun? As to the motive ng kidnapping, wala po kami doon. But still, without that motive, na-file pa rin namin po yung case, Your Honor. Pero we have to start with the motive, di ba? For the case to prosper. Kasi if we cannot establish the motive, madaling depensahan yun. Unless may direct knowledge yung witness. Based on the investigation, matibay po yung ebidensya natin, Okay. Your Honor. Pero anong pangalan ng resort na yan? Maybe the IOC and the Chief of Police of Los Baños will give details on that, Your Honor. Sir, yung name ng resort, sir, is Antonio Resort, sir. Antonio Resort. Yes, sir. And what's the address of that Antonio Resort? Address Sir, po. that is a family name of former Hindi, yung yung Barangay address. Dalakay, sir, Los Baños. Laguna. Barangay Barangay Dalakay. Lalakad. Los Baños. Iho? Former. You were about to say something eh. Former? Na-miss, lang, sir, is Oh, ikaw naman iho. Huwag mo na akong bulahin. Meron ka sasabihin. Ano yun? yes, sir, owner of former retired General Antonio, sir. Oh, what's the first name? I forgot the first name, sir. Maraming Antonio eh. Apelyido. Yes, sir. Dali. You forgot the first name. Pwede ba yun? Nag-file na ko ng case. May case build-up, lahat-lahat. Siyempre, nakapangalan, nakalagay doon. The owner of this resort is certain blah, blah, blah. Ayan, si RD. Yeah, RD, you ask the chairman if you will be allowed to, to approach the Chairman Akop. Chairman, will you allow RD? Go ahead. Thank you, Chairman. Okay, so Yes. Ang alam ko yan, ang tatay nila is Gerald O.Q. Antonio, Orlando Q. Antonio. thank you, Ardia, thank you. He has two sons. Isa sa Navy, isa sa Police. Bakit tayo mo sabihin? What's wrong with that? Sir, hindi ko po talaga tanda yung first name ni Sir Antonio, sir. Investigador, Chief of Police ka doon eh, dapat alam mo. Yes, sir. Okay, thank you, Congressman Acops. Thank you, Congressman Paduano. We can possibly dig deeper on this problem, no, kapag naimbita po natin yung mga nasa restrictive custody ng regional office, no. So we will be suspending for the meantime para at least makapagtanong kami. Wala kami matanong kasi wala dito yung mga respondents, no. And I thought that they were invited. Unfortunately, hindi pala natin na invite. So we will be inviting them over in the next
hearing. So, Congressman Barbers, please. Isang tanong lang sa pamilya na Garay. Meron sa inyo pagkakalam ba, meron bang record yung father nyo? Meron po. Noong 2019 po. 2019, ano po ang record niya? Ano po siya, sumuko po siya Tokhang. sa watchlist po. So, Sa Tokhang kumbaga, po. yung Oplan Tokhang, sumurrender siya doon. Opo, sa barangay po. Yung husband mo naman, Karen, ano namang record No niya? record po. Walang record. Sige, thank you, Mr. Chair. Ay, yung Tiga Negros, Mr. Magbanwa, meron ka bang, sa pagkakaalam mo, meron bang record ang kapatid mo? Sa pagkakalam po ko po, Your Honor, wala po. Kasi nung time na nawala po siya, bali pumunta po yung pamangkin ko po at saka sinabihan ko na pakitanong dyan kung ano ba ang record na tito nyo kasi bakit nawala. Marami na rin po siyang nilapitan yung pamangkin ko. Ang sabi naman po daw, malinis naman daw po ang record. Sa pulis kaya, wala ba siyang record dyan sa pulis? Sa Calamba? None so far, sir. We do not have the record on the drugs watch list of Mr. Magbanwa, sir. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Okay, Congressman Acop. May I know who is investigating these cases? PD. Mr. Chair, Your Honors, in the case of Magbanwa, it was the Los Baños Municipal Police Station who filed the criminal case. And in the case of the Garay, it was the CIDG PFU, Your Honor. Ano ang krimen na final? In the case of Magbanwa, is kidnapping, Your Honor. How about the other? The from other, Calamba? the Calamba case, violation of domicile, kidnapping and serious illegal detention, and violation of 293, the robbery, Your Honor. Robbery? Yes, Your Bakit? Honor. There was an alleged robbery of a cell phone based on the course of the investigation, Your Honor. That would be elaborated by the CIDG, if I may, sir. Normally, ang isang investigador, meron siyang, kung hindi pa kumpleto yung kanyang mga ebidensya, meron siyang theories na naisip. May nung theories ninyo. Kasi normally, if it's a drug bust operation, buhay yung tao except when, kagaya ng narinig nyo kanina, si Sergeant Perez, binaril niya kagad yung kwan. Di ba? But normally, in yung buy-bust operations, hindi namamatay yung kwan. In this case, missing sila So, that is precisely the reason why my seatmate, Chairman Paduano, is asking, ano sa tingin nyo ang motive? Bakit ganyan? Because nakikita namin kung sa drugs yan, hindi dapat nandyan yung tao. Unless lumaban, kagaya na sinasabi nyo palagi. Di ba? So ano ang theories ninyo? You just file the cases? Your Honor, may we refer this query to the CIDG investigators, Your Honor.
No, yung Los Baños. Hindi, yung nag-file ang kaso doon, nag-imbestiga, Los Baños eh. Yeah, police station ng Las Bañas. Your Honor, magandang hapon po. Ako po si Patrolman John Rainer M. Manaig, IOC po ng Magbanwa kay Sir. Naintindihan mo ba yung tanong ko? Yes sir, yes sir. Ang Sa isip mo kung bakit? Bakit nawala yung sino? Yung si Randy Magbanwa po sir. yes, bakit siya nawala? Allegedly, walang record, wala lahat. So there must be another reason. Hindi nyo hinanap? Sir, nung nag-report po sa amin yung kapatid na si Tatay Erwin na nawawala nga daw po yung kapatid niya noong March 28, tinanong ko po siya kung yung may girlfriend po yung kanyang kapatid. Kasi po nabanggit niya na may babae daw po na pumunta sa barracks before daw po nawala. Ang tinanong ko po, baka po yung babae is may iba pong boyfriend or baka nagtanan. Kasi po sir, nung time na yon, Holy Week po yun sir. Tinanong ko rin po, baka po umakit yun sa namanata sa Banahaw sir. Ang sagot naman po ni Sir Erwin is hindi raw po sir at yun daw po ay may medical condition sir. Na-identify nyo kung sino yung mga allegedly na nag-abduct sa kanya, di ba? Kaya kayo nakapag-file Yes, sir. ng kaso. Meron pong dalawang na may picture sir na nakuha sa CCTV and then yung 4 John Does na identify naman po yung 4 sir na suspects. So, did you interrogate tong mga taon to? No sir, hindi po namin nakakausap yung mga suspects sir. Hindi nyo man lang kinunan ng statement? Basta't pinailan nyo na lang ng kaso? Para matapos kaagad yung trabaho ninyo? Yung witness sir, ang nakuha na namin yung statement sir. Kung nga, ang tinatanong ko, yung mga respondent, hindi ba dapat bago nyo i-final yung kaso, inimbitahan nyo sana sila kung magbibigay sila ng statement doon sa charges that you're going to file against them? Hindi na po namin nakuha na ng statement sir. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you so much. No, siguro we will be suspending for the meantime our hearing, no, kasi lampas na po tayo sa oras, and at the same time we need to ask yung mga ating mga respondents doon sa yung mga tama, yung accused pala, yung respondents. So for the meantime, if there are no other queries from the members of this we will be suspending for the meantime our hearing. So I need the motion for the suspension of the hearing. So there's a motion that we suspend our hearing, and there is a second motion. Hearing no objection, this hearing is now suspended. Maraming salamat po sa lahat, at sa susunod na lang po namin kayo muli imbitahan. Maraming salamat po.